We have Manila 6th District Representative Benny Abante on the line. Congressman Benny, good morning. Thank you for joining us again. Actually, via Zoom. Via Zoom, si Kong Benny. Thank you po. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Ayun. Yun, Kong Benny, alam naman natin si Grijaldo, ang daming sinabi po tungkol sa inyo. Tapos ngayon, Opo. absent po sa hearing. Ano po ang comment natin dyan? Well, alam mo, pinapa-appear namin siya At kapag nag-apply siya sa hearing namin, we decided na mag-i-inhibit kami. Yes. Pwede kami gawing resource speakers para hindi naman siya yung talagang tawag doon. Masyadong ma-accuse dito. No? Yes. Palagay ko, yung kanyang testimony ron sa Senado, may script yun Yun binigay sa kanya para sabihin yan Who do you think behind this script? Walang iba, kundi yung kanyang boss na si Senator De La Rosa. Interesting. Oh, interesting. Pero do you think po ba na ito pong si Grijaldo ay nandito pa rin sa ating bansa? Baka mamaya Andito parang pa bigla ho na siya. naman In fact, wala. Kahapon naman, sinabi ng doktor na he is confined, no? Yun naman kanyang sakit, hindi naman kinakailan ma-confine siya sapagkat ganoon din ang nangyari kay Senior Deputy Speaker Gonzales, ganoon din ang nangyari kay PM Vargas na 1 or 2 days lang sila ay na-discharge na. Saka sabi nila, hindi naman pwedeng siya nasa hospital because kapag natin sa hospital at magiging siya ron, lalong magiging grabe ang kanyang kalagayan. So kahapon gabi, talagang mukhang pinasundo namin siya, sinundo siya ron sa hospital, nalaman namin na gusto niyang tumakas. Hindi siya nakatakas sapagkat nasabat siya mismo ng aming Sergeant at Arms. Okay, tanong ko na rin po yung reaction niyo dito kay Taguba, yung kanyang claim about the Davao Group. Well, alam mo, I want him to give us more corroborative evidences on that, no? Kaya sabi ko sa kanya, kung meron kang personal journal na tinatago dyan, na nakalagay lahat yung mga pinagbigyan mo ng pera, bigay nyo sa amin. Doon naman sa kanyang affidavit, mayroon naman siya mga binanggit doon na mga parang ayan siya sa loob ng Bureau of Customs. And I made a motion or I suggested that all of those agencies, kung sino man ang head niyan, must be invited in the next squad hearing. Kailan po ba yung next squad com hearing? Magbabakasyon muna kami ngayon. Opo. Alam mo naman, kapaskuhan Angela, kaya siguro by next year, no? January, pagpapatuloy po namin yan. Yes, Kong Benny, no, aside from yung binanggit niyo po na aside yung mga ibang agencies na pwede po sa motion nyo na pwede imbitahin, si Taguba kasi na use the word common knowledge sa lahat sa loob ng agency niya na si Paulo Duterte po, talagang ang namumuno dyan. Ngayon, if it's common knowledge po, do you see any other personnel around him that worked with him na pwede pong tawagin as a witness to corroborate what Taguba is saying? Well, actually, we are going to invite again the Councilor of Davao City, itong si Small Abiliera, no? Na siyang tumatanggap ng pera na ibinibigay ni Mark Taguba. Of course, Jimmy Guban is there, and we're still looking for someone that can actually corroborate what Mark Taguba has said. Yes. Pero kaya namin iimbitahan yung mga taong ito sapagkat sila ang binanggit ni Taguba na binibigyan niya ng pera at nakikita niya sa kanya pag-meeting sa kanila. Si Congressman Paulo Duterte po, nakausap niyo na? I-invite po mo siya? Iniimbita namin siya pero ayaw niya bagatin. In fact, sabi ko nga we don't even need to invite him because he is a member of the House. Therefore, he could be able to attend anytime and either way, no? If he would like to be a member of the House, interpolate, he can do that. Or if he would like to be a source witness, tell us about it.
Pero wala, hindi siya nag-a-attend eh. Opo. So, kailan po natin i-implement ito pong contempt against sa Grijaldo? After na lang po ng Christmas break. O, yan po, palagay ko after the Christmas break. In fact, including Director Wilkins Villanueva. Yes, oo, that's right. And going back po dun sa sinabi nyo na you think that it's Senator Bato de la Rosa yung maaring behind this dun sa mga naging statement ni Grijaldo sa Senate. Any proof or evidence that will back this up? Well, no, we don't have any. Although, syempre, nasa Senado siya, nakausap niya si Senator de la Rosa before the hearing, palagay ko, hindi, makikinig siya sa anuman na suggestion ng dating boss niya or whatever it is. Palagay ko, hindi naman niya inisip lang yan eh. No, ha? At hindi ko alam ba't niya kailangan gawin yan, no? Alright. Siguro taking this opportunity na rin po to ask you about the any updates po doon sa impeachment complaint versus sa VP Sara. Alam mo, sa totoo lang, wala akong alam dun eh. Oo. Kahapon nga, kinakausap ako ng ibang congressman. Sinabi sa akin ni Congressman Acop, saka ni Congressman, na kung ano na bang update, ano ba nangyayari. Sabi ko, hindi ko alam eh. Wala akong alam eh. Sa totoo lang, wala akong alam. Alright, sige. Balita po ulit kami sa inyo, no? Hopefully after Christmas break for more detailed discussion. But for the meantime, Yes. thank you so much po for your... Merry Christmas! Yes, Merry Christmas din po, Congressman. Thank you. Manila District, 6th District Representative Representative. Benny Abante.